Lahat ng proyekto na pinopropose ni BP Sara, gusto ni Hontiveros tanggalan ng pondo at manghingi na lang siya sa mga DSWD. Kasi supalpal po talaga. As in supalpal. Alam niyo yun, yung pinagmukhang tanga si Risa Hontiveros, yung sanay na sanay si Risa Hontiveros na ipapahiya niya yung mga guest binira niya. Si ano? Binira si Risa Hontiveros ng walang talagang ang sarap po. Nako, kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo po pagkatapos natin. Ito po ang isa sa pinakamasaya kong panonood ng Senate hearing. Kasi supalpal po talaga. As in supalpal. Alam niyo yun, yung pinagmukhang tanga si Risa Hontiveros, yung sanay na sanay si Risa Hontiveros na ipapahiya niya yung mga guest niya sa mapaya, yung parang yung, di po ba, ganun magsalita, yung mga malumanay na alam mong mga mandurugas, alam mong may mga tinitira ka sa likod. Alam mo yun, yung mga mapagkunwari, yung mga sabi nga sa salitaan nga ni BP Sara, plastic, no? Pero ang ganda po ng pagkakabira talaga. Talagang kanina po siya, alam niyo yung pagka nanonood ako, naalala ko ganito yung mga pakiramdam ko pag nanonood ako ng live. Napapaligiran ako ng mga Hinebra fans, tapos Alaska ko. Pag nakashoot, tatayuan ko sila lahat. Ganun po yung ganun po yung pakiramdam ko. Yung bawing-bawi tayo, alam niyo yun? Yung panay atake, 'di ba? Walang katapusan yung atake. Ilang araw na no? Talagang todo. Eto na naman, may bago na naman si Guban. Tapos lahat nakaatake. Nakakarindi, pati yung mga walang mga troll na umaakit sa'yo para ka lang atakihin, no? Talagang tapos bigla mo maririnig si BP Sara na binira si binira si Risa Hontiveros ng walang talagang ang sarap po. Nako, kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo po pagkatapos natin. Yung Senate hearing, no? Grabe po, talagang yung, alam niyo yun, yung talagang yung, nanghihina ako kanina eh. Bigla akong lumakas talagang gigil na ako, magba-vlogs na ako. Pagkatapos, meron pang part 2, may interview, binanata naman yung mga Marcos. Talagang sabi ko, puta, jackpot na jackpot. Alam mo yung mga political animal na mga katulad ko, yung ang hirap i-explain eh. No, yung parang champion na champion. O sige, ano po yung naganap? Marami na nagtatanong, Ito po, so isinalang, no, present po yung mga achievement ng nagdaan mga ginawa ni BP Sara, no? Tapos sinalang po yung kanyang proposed na budget na ito, mga main project niya, mga boreal and medical. Tapos meron siya yung trabaho, ano yan? Trabaho kaday. Hindi ko alam yung tawag eh. Itama nyo na lang kung trabaho kaday. Meron pa siyang educational, no? Yun yung pinakabago niya, yung tulong educational fund na tinatawag, no? So marami po siya, boreal tsaka medical, yun yung pangunahin niya. Tapos meron siya educational, meron siyang disaster response. O alam na natin yan no? Alam na natin yung ititira ni kasi last year niya pa ginawa yan eh. Yung sa malumanay na paraan, negosyo taday, yan. Magnegosyo taday. Tulong po yan sa mga gustong magnegosyo. So walang problema, di ba? Vice President, may mga proyekto siya, dapat pondohan. Kaya yung ibang senador, wala namang problema. Sinuportahan. Eto na ngayon, humahangos si Risa Hontiveros. Galing pa sa dalawang hearing.
Ngayon, eto po ang mga banat niya. Mga pang-uuto ba? Maganda po 'no, yung mga kaya lang parang, redundancy na. Kasi meron na pong gumagawa niyan, eh. Yung usual narinig ko na yan last year, eh. Ganito pa rin ang banat, eh. Katulad po ng medical and burial, ay ginagawa na po yan ng ating DOH at saka ng ating DSWD. Di po ba? Tapos, yung disaster naman po, ginagawa naman yan ng ating DSWD. No? Yung magnegosyo tayo, maganda yan, tulong sa mga nagnegosyo, ginagawa naman na po yan ng ating DTI. So, nagkakaroon po ng redundancy na parang di na po Ayoko na. Ayoko na mag-vlogs. Gigigil ako. Siguro, maarte ka. Kumuha ako ng tubig, tapos biglang namatay. Nanggigigil kasi ako, eh. O, balik tayo. Alam niyo yun, nakakagigil yung doon ako naaasar, eh. Yung kung sabi sa termino nga ni BP Sara, hindi siya plastic. Alam niyo yun yung alam mo yung ano, anong tumawag ka sa 8888? Bakit ka naman tumawag? Okay, kalma lang po, kalma tayo. Alam niyo yung pag nagsasalita ng parang nang-uuto, "Oh, 'di ba? Oh, ayun naman pala, meron na po niyan. Yung budget na yan bakit hindi na lang po natin ilinya?" Sa madaling salita, ang gusto niya sabihin, "Wag ka na namin bigyan ng budget. Total meron naman DSWD." 'Di ba? Yun yung ano 'no, yun yung punto ron ni Risa Ontiveros. Okay. Ngayon ngayon, eto ngayon ang bira ni ano ni Sara Duterte yung una. Alam niyo po kasi, tinanong siya, no? Unang pagmamagaling ni ano, "Meron po ba kayong mga pag-aaral diyan sa mga proyekto niyo na 'yan?" Hindi niya binigay sa iba. Siya talaga sumasagot 'pag nagtanong 'to si Risa Ontiveros. Ang sabi niya, meron naman po kasi nung ako po ay tumatakbo, 3 lang yung, plataporma ko. Eto 'yan 'no, trabaho hindi, ano ba yung kanyang ano? Trabaho, edukasyon at mapayapang, pamumuhunan. Kaya po 'pag nanalo ko hindi ko po puwedeng, hindi ko po puwedeng, pabayaan yung mga mamamayan. Vice President ako, parang sa madaling salita, maraming humihingi sa kanya, no, ng burial, medical assistance, tapos iba't iba pang programa. Hindi niya puwedeng, tanggihan at ituro lang sa iba. Pero eto po ang sinabi niya 'no, ang sinabi niya, pinupulitika, eh. Bibigyan kita ng halimbawa kung bakit ang gustong palabasin ni BP Sara, hindi po puwede yang sinasabi mo, ayaw niya palang balotabahin. Ang gustong sabihin ni BP Sara, hindi po puwede yang sinasabi mo. Kasi pinupulitika nga nila, eh. Nagbigay siya ng halimbawa, ASICS o AYICS. Ire-refer namin, tatanggihan. Bakit? Ito ang termino ni BP Sara, sabi niya, halimbawa po, ire-refer namin sa AYICS, tatanggihan ng nagbibigay ng AYICS dahil referral daw ng Vice President at kalaban. Kalaban. Hindi lang makasagot si BP Sara. Anong hindi makasagot? Sinagot nga lahat ni BP Sara, eh. Anong hindi makasagot? Sinagot niya lahat. Huwag kayong pauso, nanood ba kayo? Sinagot po lahat ni BP Sara. Huwag po kayong pauso. Kung hindi kayo nanood, huwag niyong sabihin na hindi niya sinagot.
lalo na lahat ng tanong ni Risa Ontiveros, sinagot niya lahat. Okay. Hindi po siya di makasagot na naman. Sino nagsabi hindi makasagot? Sinagot niya lahat. Baka iba pinanood mo, baka in 2023 yan. Hindi ba nasagot daw? Hindi raw nasagot. Okay. Di butata na siya ron. Inihirit pa. Pwede naman natin. Yan po, ihihirit ko po yan sa susunod na patatanggalan. Hindi niya lang sinasabing patatanggalan. Hindi niya sinasabing patatanggalan ng budget. No? Pero sinasabi niya na ihirit niya na yung budget ng OBP, ilagay na lang sa mga line item daw. Eto ngayon ang sagot ni BP Sara. Yan yung problema. Yung mga tanong ni Risa Ontiveros, pinopoliticize niya yung budget hearing. Eto na, bumibira na. Halimbawa, kinote niya po, no? Hindi, para manahimik ka na. Ikaw na lang ang paiiyakin ko. Buti, time out lang. Wala ako sa laptop, tanggal ka na eh. Pinopoliticize sinabi niya, no, nirekta niya. Ito po halimbawa na pinopoliticize yung budget hearing. No? Sabi ni BP Sara, malumanay, pero alam mong galit. Binasa ni BP Sara palaban. Ito po yung sinabi ni Risa Ontiveros dito sa kongreso na yung meeting o parang congress yata yun na akbayan. No? So binasa niya, naalala niyo yung speech ni Ontiveros na hanggat nasa kapangyarihan si BP Sara ay malaki ang tsansa ng mga Duterte na makabalik. Kaya hanggat nasa power, di ba? Yun, no? Kaya lahat ng to, pagpipigil, ang point ni BP Sara, kaya ginagawa niyang politika yung budget kasi binasa niya yun, no? Eto si BP Sara, dapat hindi to mawala to sa power. Di ba? Kasi habang nasa power yan, malaki yung chance ng mga Duterte na makabalik. Binasa ni BP Sara yung sinabi ni Ontiveros doon sa Akbayan Congress. At sinabi pa niya na yung maka-China. Naku, kawawa po. Talagang pinamukha sa kanya. Pinupolitika mo yung budget eh. Dahil ayaw mo kung manatili sa power. Parang ganun eh. Pero hindi na sinabi yun ni BP Sara. Pagkatapos niyang basahin yun, anong na nga uli yung question mo? Di ba? So, kinwestiyon na naman niya yung isa niyang tanong. Yung tungkol naman dun sa kasama sa budget, mamimigay daw ng 10 million worth na kaibigan books na ang author si BP Sara, Kaibigan Books ang pangalan. Bakit daw, tungkol saan daw yung sinulat niyang libro na ipamimigay na gagastusan? Barado na naman si Risa Ontiveros, sabi niya, etong libro na to, bibigyan na lang kita ng kopya para malaman mo, wag mo na itanong sa akin, bibigyan na lang kita ng kopya. Tapos, eto, walang bayad to. Yung publishing lang yung binabayaran. Again, sabi na naman ni BP Sara, ito po ay halimbawa na naman na pinopoliticize yung budget ng OBP. Kasi, natatakot si Risa Ontiveros na may pangalan ako ron sa mga ipamumudmud na libro sa mga bata. Yung mga bata may nanay na botante, may tatay na botante, nakakalat yung aking pangalan na Sara Duterte para hindi takot siya na dahil doon maboto ko ng mga magulang. Sabi ko, pukin, yan, ano ka ngayon? Hindi na ako. Kakalmahin ko na sarili ko, baka mawala na naman.
Durug-durug talaga eh, no? Durug-durug. Ay hindi naman po. Ayan ang ayaw ko rito sa ating ano eh. Ayaw ko sa ugali nitong ano niyo na lang kung ano yung natatandaan niyo Rebuttal. Ayun ang termino pala ni BP Sara, rebuttal. Ito po ang rebuttal ko diyan. Pinopoliticize niya. Una po yung akbayan, no? Kinuwento niya yung sa akbayan. Tapos nung nag-insist pa si Risa Ontiveros na sagutin lang kung tungkol sa ang tinatanong lang naman tungkol saan yung libro eh. Again, no? Ito po ay pamumulitika. Alam niyo po, bigla nagkwento ngayon si BP Sara. Nung tumatakbo yan noong 2016, hindi ganito yung word for word Nung tumatakbo ano ko lang po, sabi ni BP Sara, maikwento ko lang po. Nung tumatakbo yan na 2016, dahil alam niya naman na akala niya siguro hindi mananalo si President Duterte. Kaya sa akin siya humingi ng tulong dun sa Davao. Humingi siya ng tulong. Kasi nakakadalawa ng talo, ayaw niya ng matatluhan. Ganito yung hindi ganito yung wordings, pero ganito. Ako naman, dahil humingi siya ng tulong, kinausap ko naman yung isang congressman. Tulungan mo naman to, bigyan mo lang ng mga ano. Ayaw din siyang tulungan. Ayaw din siyang tulungan ng congressman. Si BP Sara na nakiusap dun sa congressman para tulungan siya. Ito po ang maganda kay BP Sara, pinamumukha niya na ngayon na kayo, nung nanghihingi, yun, no, balik agad Magandang pagbabalik yan. Okay. Eto ngayon, di sabi ngayon ni BP Sara, tumawag pa raw sa kanya, pinalo up daw yung support na hinihingi sa kanya. Kaya pinalo up niya rin kay Congress. Bigyan mo na lang kahit ilang mga barangay at mga leaders mo. Bigyan mo na lang. Pagkapanalo daw noong 2016, siya raw ang kauna-unahang bumira kay President Duterte. Ano pong uri ng ugali yan? Putyan, tindi nun. Pinamukha sa'yo kung ano kung uri ng tao. Alam niyo yun? Sapulan lahat eh. Si Tolentino umilag eh. Putang. Hindi ba akong pinatatama? Si Tolentino umilag eh. Si Amy nanginginig yung boses nung muli nagsalita eh. Si Cayetano, putya, biglang lumiit eh. Matatawa po kayo. Nako, kung panoorin nyo po mamaya. Umilag talaga si Tolentino. Tinitigan ko. Puta. Teka muna. Si Amy nung muli nagsalita, nanginginig na eh. Kala nyo ano pong ugali meron yan. Pati mga ugali, hindi ko po gusto ugali. Ganun magsalita yan eh. Pag napipikon mo na si Ontiveros, lalabas na yung gaspang na pagsasalita. Ay, hindi ko gusto yung ugali.